Magandang araw mga kapatid sa saan man dako ng mundo. Blessed day to all of us. Narito naman po tayo. Tatalakayin na naman natin ang isa sa mga chapters ng Genesis, which is Genesis chapter 32, na itatalakay na ng ating mga kapatid ang chapter 30 and 31. But before anything else, manalangin po tayo mga kapatid. Heavenly Father, thank you so much for this another day of life that you have given to each and every one of us. Maraming salamat, Ama, na kami po ay binibigyan nyo ng tsansa upang mapapakinggan pa at mababasa ang iyong banal na kautusan, ang banal mong mga salita. At sa oras na ito at sa araw na ito, Ama, panalangin ko sa iyo, lahat ng makikinig, lahat ng manunood, buksan niyo po ang bawat spiritual senses ng bawat isa upang maiintindihan ang mga bagay-bagay na gusto mong ipaintindi sa amin sa talatang ito na aming pagninilay-nilayan at pagbubulay-bulayan. Ama, maraming salamat na ang iyong banal na Espiritu ang mag-guide sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa akin, Ama. Maraming salamat. I am your mouthpiece only. So, Heavenly Father, Abba Yahweh, maraming salamat na ikaw po ang magbibigay sa amin ng mensahe ngayon through me. Kaya ipinapabaya ko sa iyo inyong lahat, Ama, at lahat ng papuri at pagsamba, pagpapasalamat ay para lamang sa inyo, Abba Yahweh, sa pamamagitan ng iyong butong na anak at aming tagapagligtas, Messiah Yahweh Shai Yada. Okay. So, pabasahin ko po mga kapatid chapter 32 ng Genesis. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad at sinalubong siya ng mga anghel ng alahayam. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng alahayam. At tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau na kanyang kapatid sa lupain ng Seir na parang ng Edom. At inutusan niya sila at sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng inyong lingkod na si Jacob, dumuon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka at mga asno at mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa inyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob at nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na si Esau at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo. At 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayoy natakot na mainam si Jacob at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya at ang mga kawan at ang mga bakahan at ang mga kamilyo ng 2 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa 1 pulutong at kanyang saktan, ang pulutong ang natitira ay tatanan. At sinabi ni
ni Jacob o alahayam ng aking amang si Abraham, ang alahayam ng aking amang si Isaac. O Abayahawa na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat na kabababaan ng lahat ng kaawan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinadaan ko ang Jordan na ito. At ngayoy naging 20 ako. Iligtas mo ako. Ipinamamahanhik ko sa iyo sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling at gagawin ko ang inyong binhi na parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon at kumuha ng mayroon siya na ikapagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki, 30 kamilyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 turo, 20 asna at 10 anak ng mga yaon, at ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan. Bawat kawan ay bukod, at sinasabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko at iiwanan ninyo ng isang pagitan ang bawat kawan. At iniutos sa una na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid at ikaw ay tinatanong na sinasabi, kanino ka at saan ka paroroon at kanino itong pangasa unahan mo? Kung magkagayoy sabihin mo, ang iyong lingkod na si Jacob, isang kaloob nga na padala sa akin ng sa aking master kay Esau, at narito siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa kaliwa at sa ikalawa at sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo, saka narito ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon, isinaunahan niya ang mga kaloob at siya'y natira ng gabing yaon sa pulto. At siya'y bumangon ng gabing yaon at isinasama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik, at naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaib sa kanya, ay hinipo ang kasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya.
at sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa alahayam at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhik ko sa inyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat anyay, nakita ko ang alahayam ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. At sinisikatan siya ng araw na siya'y nagdadaan sa Pinuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ng Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi. Hallelujah. So dito natin nakikita mga kapatid ang paglalakbay ni Jacob pabalik sa kanyang kapatid na si Esau. Kung matatandaan natin mga kapatid, ay nagawan nga ni Jacob at ni Rebecca si Esau ng pagkakamali. Kumbaga naunsi, sorry for the word, si Esau nilo ni Jacob at saka ng kanyang ina. Pero nung sa takdang panahon, sa tamang panahon na itinakda ng ating alahayam, ay inutusan si Jacob na makipagsundo at babalik kay Esau at makipagsundo sa kanya kapatid. So sa ating nababasa mga kapatid, kahit medyo matagal na ang pangyayari na nagawan niya nga si Esau, ang kanyang nakakatandang kapatid, ng hindi magandang gawain o nagkasala nga siya, kahit sa katagalan nung approaching na siya pabalik sa kanyang kapatid, kumbaga bumabalik-balik sa kanyang isipan ang takot, dahil alam niya kung gaano ka tikas, gaano ka ano ang abilidad ni Esau, dahil si Esau ay isang hunter, mangangayam. Okay, so ganun pa man, kahit ano pa siguro ang katayuan ng kanyang kapatid, dahil ang sa isip niya ay nagkasala siya, nakagawa siya ng hindi tama sa paningin ng kanyang kapatid, nag-aalala siya. Meron siyang naramdamang takot, baka balikan siya o saktan siya ng kanyang kapatid. Kaya gumawa siya ng mga strategy upang masisiguro niya na okay na, or kung okay ba ang pakiramdam ng kanyang kapatid na si Esau. So sa kanyang ginawa,
dahil nga may kaba, mixed emotion siguro ang nararamdaman ni Jacob dito, kaya nagpadala siya pauna ng messenger. Ayan, messenger na naman. Okay, so nagpapadala siya ng messenger doon kay Esau upang iparating at pasabi kay Esau na siya ay darating. Kumbaga siguro sinasabi niya makikipagsundo, hihingi ng tawad sa kanya. Kaya mga kapatid, isa sa nakikita natin dito sa natatalakay natin nung una na what you sow is what you reap. Yun ang tinatalakay natin nung nakaraang pagtatalakay natin sa chapter 29 na kung ano man ang kanyang ginawa kay Esau, kung nilinlang man nila si Esau nung sa kanyang kapanahunan naman ay parang nilinlang din siya. Actually hindi naman siguro intensyon, nilaban naman din lang. Siguro coincidence lang siguro yun, or absolutely yan ang pamamaraan ng ating alahayam upang marirealize natin, mapagtanto natin na hindi maganda ang manglamang ng kapwa. Okay, so dito sinabihan na siya ng alahayam na sige, bumalik ka na doon, dahil our alahayam has a perfect time. Always yan mga kapatid. Ito ang tatandaan natin. If tayo makikinig sa instruction ng ating alahayam through our spirit, because ganito mga kapatid, tayo na mga mananampalataya sa ating alahayam, our spirit is connected to the spirit of our alahayam because we were created by His image, by His likeness. Yung diwa, yung espiritu na nandito sa atin, yung buhay na nandito sa atin ay sa Kanya nanggagaling. Kaya ibig sabihin sa mga mananampalataya at tumatalima talaga sa kalooban ng alahayam, palaging nagbabasa ng banal na kasulatan, ang Torah, madaling makakaintindi kung ano ang dapat gawin. So at the time of our alahayam, sinabihan si Jacob, bumalik ka doon, makipag-ariglo ka na, linisin mo ang pangalan mo, dahil ang mga nangyayari, ang lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay pinahintulutan ng alahayam para na rin sa ating kabutihan. Okay? So, yan. Nang naglakbay na nga si Jacob, bumabalik-balik, gaya ng sinabi ko kanina, bumabalik-balik sa kanyang isipan yung nagawa niya. Kaya medyo natatakot siya at may ginawa siyang estratehiya. So ang daming dala ni Jacob. Buong angkan niya, yung buong pamilya niya, yung dalawang asawa niya, at saka yung ari-arian niya na nakakamtan niya sa lugar ng kanyang tiyuhing biyenan. Okay? Ang dami niyang nagiging ari-arian. So, ayan. One way to be sure
Ang naintindihan ko dito mga kapatid na para mapawi yung galit, yung tampo, yung hinanakit dito sa ginawa ni Jacob na naintindihan ko dito mga kapatid. Dito siguro nagmumula yung pagririgalo na ginawa naman ng iba na suborno. Yung negative side. Diba? Matitingnan natin na inutosan ni Jacob yung kanyang mga servant na ito, mauna kayo, pulutong yung may first, second and third platoon na pinaunan niya upang unang makasalubong ni Esau na sasalubong sa kanya. So tingnan niyo mga kapatid, nung nag-utos si Jacob ng messenger doon sa kanyang kapatid, grabe ang respond ng kanyang kapatid. Hindi inaantay ni Esau na darating sa kanyang lugar ang kanyang kapatid. Pagkus naghahanda din siya ng pulutong ng mga tauhan upang salubungin ang kanyang kapatid. Okay? Hindi man dito nakikita kung paano ang reaksyon ni Esau. But one thing for sure, sa naiintindihan ko dito mga kapatid, dahil kung mababasa pa lang natin ang susunod na chapter, doon natin makikita how Esau loved his brother. Pero hindi natin yun hindi yan ang tatalakayin natin mga kapatid, dahil hindi naman sinasabi dito sa chapter na ating binabasa. Ang kukunin lang natin na lesson dito mga kapatid, na meron tayong gagawin. Meron talaga tayong gagawin kapag tayo ay nakikipag-bati. Diba? Sa mga asawa dyan, sa mga married dyan, sa mga may kasintahan dyan. Diba? Pag merong pagtatampukan, pag merong pag-aaway, diba? Mas madaling humupa yung galit, yung tampo kapag may regalo, kapag sinusuyo. Ito makikita natin ito mga kapatid dito sa ginawa ni Jacob. At isa sa nakikita ko dito mga kapatid, kapag nakagawa tayo ng hindi maganda sa ating mga kapatid at sa ating kapwa, guilt is present. Nandiyan kahit matagal na, yung guilt nasa puso pa rin. Pero kapag tayo ay nakakaramdam na, kumbaga, para bang sinasabi ng ating konsensya na, makipagbati ka na. It's time to release. It's time to reconcile. Hindi na tayo magdadalawang isip mga kapatid. Gaya ng ginawa ni Jacob nung sinabihan siya ng ating alahaya, go, make a reconciliation to your brother. Ginawa ni Jacob. Humakbang si Jacob kahit alam niya malaki ang kasalanan niya sa kanyang kapatid. Pero humakbang siya. Gumawa siya ng kaparaanan upang malaman. Gumawa siya ng kaparaanan upang magawa niya ang paghingi ng kapatawaran.
he makes an effort. Dinala pa niya nga ang kanyang pamilya, buong pamilya niya, buong ari-arian niya. Sa atin naman mga kapatid, ganito. Kahit gaano pa ang kalaki ang kasalanan na nagawa natin, kapag meron ng pintig dito, meron ng pitik dito sa ating mga puso, sa ating digwa, na nanggagaling sa ating alahayam, lalong-lalo na tayo na nag-aangkin na mga totoong mananampalataya sa ating alahayam, yung mga nag-aangkin na we love alahayam, gagawin natin ang tama, gagawin natin ang ginagawa, gaya ng ginagawa ni Chico. He stepped forward. Ginawa niya ang instruction ng alahayam. Go, make a reconciliation to your brother. At hindi nagkulang ang ating alahayam. Kahit sa ating kapanahunan ngayon, kahit sa New Testament man na tinatawag, kahit sa kapanahunan ng Misaya, sinabi nga ng Misaya, nung nagmamasid siya, nag-observe siya sa temple, sinabi niya na sa kanyang pangangaral, sinabi niya, kung magdadala ka man ng offering doon sa halaran, at sa pag-step mo, sa pagpunta mo doon sa halaran, when you approach doon sa alayan, tapos naaalala mo na may kagalit ka, naaalala mo na meron kang hindi kasundo na kapwa, sabi ng Misaya, put it down. Ibaba mo ang iyong offering na dala-dala. Bumalik ka. Pumunta ka doon sa taong kagalit mo. Makipag-ayos ka muna. Dahil hindi tatanggapin ang iyong offering. Yung hain mo hindi tatanggapin ng Ama. Kung naghahain ka, nag-offer ka ng anumang offering na dala-dala mo sa Kanya, nang may nakatago ditong galit, puot, hatred, kahit sasabihin mo pang, I will follow the Torah of my alahayam, kahit sasabihin mo pang mahal ko ang alahayam, ang sasagutin ka pa rin ng alahayam, you are a liar. Bakit? Siya ang nagsasabi. Mismo ang Misaya ang nagsasabi na kung sasabihin mong mahal mo ang ating Creator, ang ating alahayam, pero may galit ka sa iyong kapwa, may kagalit ka sa iyong kapwa, may hatred ka na kinikimkim dito, hindi ako ang nagsasabi, mga kapatid, kundi mismo ang salita ng ating alahayam, mismo ang ating Misaya ang nagsasabi, you are a liar. Sabi ng Misaya, how can you say you love alahayam na hindi mo man nga siya nakikita? Sinasabi mo, I love alahayam, mahal ko ang alahayam,
na hindi mo nakikita, na hindi mo ngang magawang mahalin ang kapwa mo na nakikita mo. Kasi tayong tao, ang dami nating rason, dami nating dinadahilan. Kasi sinasabi natin, ang sakit-sakit kasi ng ginawa niya eh. Yes. Walang a-argue doon sa sakit. Dahil alam ng alahayam yun at nararamdaman yun ng alahayam. Pero kailangan, dahil yun ang tama, kailangan mong magiging malaya. Ito ang ipakaintindi ng ating alahayam kay Jacob. Hindi lang kay Jacob, sa ating lahat. Dahil hindi, sa naiintindihan ko, hindi magawa ng alahayam na matutupad ang kanyang pakikipag-covenant kay Abraham, kay Isaac at sa kanya mismo. Dahil may balakid, may ginawang hindi tama si Jacob upang makamtan niya ang pagpapala ng alahayam. Kailangan mo nang itama ang pagkakamali. Itatama ang pagkakamali. Tayo bilang tao, yes, uulitin ko, we are not perfect. Yes, as of now, we are not perfect. We are forgiven as children of our alahayam who receive the message, who receive the living Torah. As of now, we are not perfect, but we are in the process of perfection. Kaya gagawin natin ang mga gawain upang tayo'y magiging perfect, because isa ito sa sinasabing kautusan ng ating alahayam. Siya mismo ang nagsasabi, be perfect because I am perfect. Be holy because I am holy. How can we do it? Sumunod sa kanyang kautusan. Sa senaryo dito ni Jacob na sinasabihan ng ating alahayam, sinunod ni Jacob dahil nararamdaman, ang nababatid ko dito, nararamdaman ni Jacob na it is timing of alahayam. Kaya sinunod niya kahit may pag-aalinlangan siya, kahit may kaba siya. Kaya nga gumagawa siya ng kaparaanan. Kaya bakit hindi natin susundin? Kung nagawa ni Jacob, bakit hindi natin magagawa ang pagpakukumbaba upang mawala? Hindi naman dito ang makukuha din natin ito, mga kapatid. Hindi naman hindi lang naman ang benepisyo dito. Hindi naman si Esau ang makakabenepisyo lang dito, kundi siya rin, si Jacob rin. Siya ang una makabenefits na matanggal yung basuni sa Bisaya, yung tinik, yung nakataon. Dahil ang may nakatagong puot, may nakatagong kasalanan dito sa puso na pumapatak din sa isipan, ay walang totoong kalayaan, walang totoong kapayapaan. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na sundin
kung ano man din ang ginagawa ni Chico. And we must make an strategy or kung ano man ang mga kaparaanan upang mapalapit tayo sa mga tao na nagagawa natin ng hindi tama. At kung tayo man ang pinagagawa ng hindi tama, at kung nababatid natin na yung taong vice versa lang din ito kung meron ding gumagawa ng hindi tama sa atin, kung nakikita natin na he makes a move para makipag-ayos sa'yo, bakit hindi mo pagbigyan? Bakit hindi natin pagbigyan? Everyone has deserved a second chance. Baka sasabihin nyo, hindi lang second chance kasi brother ang nagawa niya, paulit-ulit niya akong sinasaktan, paulit-ulit na lang. Kaya pala nasabi ng Misaya kay Peter nung nagtatanong si Peter sa ating Misaya na, teacher, ilang bisis ko bang papatawarin ang kapwa ko kapag nagkasala sa akin? 7 bisis ba? Grabe si Peter nagpasiuna talaga sa ating Misaya. Sinasabi ni Peter, ito siguro sa isip ni Peter, suggestion ko lang nito don't get me wrong. Baka lang sa isipan ni Peter, gagawin ko na, sasabihin ko na sa rabay na sa teacher na, sa Misaya na 7 bisis. Dahil marami na yun dahil ang karakter ng tao, 1 bisis pa nga lang masasaktan or sasabihin na isa na lang, uulitin mo pa, piti ka na. Ganun tayong tao kaya yun lang ang nagiging whatever ang tawag dito, yun lang ang assessment ko. Bali sinasabi ni Peter, 7 times ba, master? Pero ano ang sagot ng Misaya? Samok na. Anong sabi ng Misaya? Hindi 7 times, kundi 77 times. Ang dami na nun Ang dami na nun. Napakarami, hindi ang dami, napakarami. Higit pa sa inaasahan ni Peter na sinasabi. Ibig sabihin, mga kapatid, paulit-ulit natin papatawarin at hihingi tayo ng tawad. Vice versa. Baka sasabihin, hindi na yun tama, brother. Napaulit-ulit na lang. Abuso na yun. Wala tayong magagawa Yan ang sabi ng Misaya. Hindi, siguro. Ito lang ang ibig pakaintindi ng Misaya. And this we are. In this human nature, we must understand that no one's perfect except by Him. Kaya kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating umintindi. Diba? Okay. So, ang ating isa sa natitingnan dito nung si Jacob ay, yun na nga, yung strategy niya na pinauna muna niya, kumbaga, may advance party siya na ginawa. Geth
pasalubong. Kaya pala kultura natin ng mga Pilipino, yung pasalubong effect kahit anong sitwasyon. Dito pala nagmumula yun, ha. It is a culture of a Hebrew culture pala ito, ha. Okay, so yun na nga. Pero nung nagpaiwan si Jacob, may isa namang pangyayari, may senaryo na nangyayari nung nagpaiwan siya. At doon pinapatunayan ang ating alahayam. Hindi lang ito basta-basta na wrestling. Yung nakikipagbuno siya. Hindi alam ni Jacob at first kung sino ang kanyang nire-result, kung sino ang kanyang kung sino ang nakikipagbuno sa kanya. Pero kung titingnan natin, parang imposible na ang alahayam hindi makaalpas sa pagkakagrip ni Jacob. Dahil alahayam siya. Di ba? In practical way, in physical ways. Imposible yun. But merong ibig ipaintindi ang ating alahayam dito. Now when we step forward, kung nag-uumpisa na tayong makinig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban, sisikapin natin kahit anong mangyari na hindi bibitiw sa Kanya, kahit gaano kahirap at gaano kasakit umasaktan man tayo. Dahil sa senaryong ito, di ba, nung nabasa natin na nagkipagbuno sa Kanya ang alahayam, na na-realize ni Jacob, it was alahayam. Ngayon ko lang ito naiintindihan. Ngayon lang ito pinaintindi sa akin ng alahayam. Ang senaryong ito. Hindi lang ito basta-bastang wrestling. Hindi ito physical na wrestling. Basta na lang physical na wrestling. Why? Ang natututunan ko dito, hindi lang ito physical, but it is a figurative wrestling. Figurative wrestle of life. Dahil imposible alahayam ang nakikipagbuno sa inyo, tapos sinabi sa senaryong ito, hindi nakaalpas ang alahayam sa pagkakakapit ni Jacob sa kanya. Na siya, kung titingnan natin, kung uulitin natin, babasahin ang verse 26 na sinasabi ng alahayam, bitiwan mo na ako sapagkat nagbubukang liwayway na. Ibig sabihin, all night long, they are wrestling. They are wrestle each other. Diba? It is impossible na hindi makaalpas ang alahayam. He is alahayam. But ang naiintindihan ko dito, mga kapatid, ngayon lang pinaintindi ng ating alahayam. Dahil in the preceding verses, Jacob was doubt. Jacob was filled takot. Ano ang mangyayari? Kaya nga, he was praying. At first, nung hindi pa nakikipagbuno ang alahayam sa kanya, he was praying. Sinabi ni Jacob, I will let you all the situations sa pagkakataong ito because I am afraid. Natatakot po ako sa pagtatakbo namin ng aking kapatid
Dahil alam niya gaano kasakit, gaano kasama ang ginawa niya. So in this scenario, ipinakita ng alahayam that when you start holding on sa kanyang kalooban, when you started to follow His decrees and His statutes, when you started on believing in Him, huwag ka nang bibitaw. Huwag mo siyang bibitawan dahil hindi ka rin niya bibitawan. Ito ang senaryo dito. Hindi po ba? May nagbibitaw ba sa kanila ang dalawa? Wala. Ano bang pinag-aawayan nila? Ano bang ang buod ng pinag-uugatan ng kanilang wrestling, ng kanilang pagkikipagbuno sa isa't isa? Ano ba? Wala. Hindi inaisulat. Kaya ito ang pagkakaintindi ko, mga kapatid. When we started to offer our lives before Him, when we started of laying our lives before Him, when you started holding on Him, kumapit ka na ng husto. Huwag mo na siyang bibitawan kahit hahayaan pa niyang saktan kanya. Dito sa senaryong ito, sinasaktan si Jacob para bitiwan lang siya. Dito, mga kapatid, sa ating mga buhay na sumusunod sa kanyang kalooban, may mga senaryo din sa ating mga buhay na hinahayaan ng alahayam na masaktan tayo. Masasaktan ang mga puso natin. Masasaktan ang ating mga damdamin. Bakit? Because He let us hurt upang magiging matatag tayo. Upang magiging matatag tayo. Dahil paradise of alahayam is worth living for. Eternally. Kaya nga, itetest ang bawat isa sa atin how pure it is ang ating mga adhikain sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Paano tayo kakapit? Paano natin panghahawakan ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan? Paano natin i-assess ang bawat sitwasyon ng ating buhay? Because the circle of life, as I reach this age, nauunawaan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon that we're lying in the bed of roses. Hindi. Turns ups and down ang buhay natin. Kaya sa kahit anumang sitwasyon, maganda, masarap, mapait, may kapigatian man, kailangan nating panghahawakan ang promises ng ating alahayam at kailangan nating yayakapin ng mahigpit ang ating alahayam at hindi tayo bibitaw, because He was saying, if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Yan ang promise ng ating alahayam. Kung kayo'y lalapit sa akin, ako'y lalapit sa inyo.
Ibig sabihin, sasalubungin ka gaya ng ginawa ni Esau sa kanyang kapatid na nagpahiwatig ng kapayapaan, nagpapahiwatig ng kababaang loob. Ito ang aking naiintindihan sa ating binabasa ngayon, sa pinahiwatig ng ating alahayam ngayon. Kaya whatever it takes, mga kapatid, sa mga sitwasyon ng ating mga buhay, nang tayo'y naglalakbay sa pagsunod sa kanyang kautosan, we must hold on our faith to our alahayam, and we must keep fighting the good fight of faith. So mga kapatid, sa oras na ito, sa araw na ito, iintindihin natin na walang sitwasyon na hinahayaan ang ating alahayam na hindi natin malalampasan kung ang ating pananalig, kung ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Kanya at ang ating pagkakapit sa Kanya ay mahigpit. Yan ang sinasabi ng ating Misaya sa kanyang parable, na kung ang ating foundation ay sa ating alahayam, sa Torah mismo, even the storm comes, hindi ito mabubuwal dahil it was or it is founded by the rock. And who is the rock of our salvation? Our alahayam. Ano ang katunayan? In His Torah. Be blessed mga kapatid at Shalom. Good day.